ibinalita ito ng mainstream media na itong si Attorney Kaufman na defense lawyer ni Pangulong Duterte humiling doon sa ICC na ilimita itong identification ng mga allegedly victims ng EJK sa pasaporte at national ID. Mantakin nyo Gagalit nyo na naman yung virginity ko Mantakin nyo hindi pala ito totoo bulol ako. Mantakin hindi pala ito totoo. Oh my gosh. Mga marites Charot. Ang daming marites sa paligid gawa ng kwento Ito ang unang binalita ng DZBB pakinggan natin. Maliban pa sa DZBB, meron pa hong mga mainstream media na nagbalita nito. Pakinggan natin, Ibinasura ng mga judge ng International Criminal Court ang hiling ng defense team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na limitahan lang ang mga tatanggaping ID ng mga testigo. Wow! Na ikaugnay ng reklamong crimes against humanity na isinampalaban sa dating Pangulo. Eto pakinggan natin yung dating pinlay din natin dito sa vlog natin about sa interview dito kay Attorney Conti diyan sa usaping pag-apply kuno ng mga abogado ni Pangulong Duterte na limitahan sa pasaporte at national ID lamang ang identification itong mga allegedly victims ng EJK. Ito, pakinggan natin Daya kung gaano ito mabuking ang kasinungalingan nito mga ito. Kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. That's a big lie, sabi ni Attorney Kaufman. Ito pa may tinanong itong mga nag-interview kay Attorney Kaufman dyan sa Hague, Netherlands. Attorney, how do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. Sabi niya, it never happens. Hindi nireject, walang nire-reject ang judge kasi it never happened. Nakakaya naman sa inyo, Kung sino man ang pasimuno ng pagpapakalat na ito, ang gaganda nyo, Yang hiya naman ako sa inyo, All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Buttigieg and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Kayo daw, sabi ni Attorney Kaufman, itong dalawang activist na representative ng mga biktima ng EJK allegedly na itong si Conti tsaka si Joe Butuyan. Si Joe Butuyan tsaka si Attorney Christina Conti ang ayon kay Attorney Kaufman ang nagbigay ng assertion dito sa Pilipinas na nag-request itong sila Pangulong Duterte na limitahan lamang sa pasaporte at national ID ang kakakilanlan neto mga allegedly victims ng EJK. Ayun. Pero pinabulaanan ito ni Attorney Kaufman kasi walang nangyaring ganong request ayon sa kanya at walang nangyaring pag-reject ng judge doon sa ICC. Ano na Attorney Conti tsaka Attorney Butuyan? What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is the... See? Walang nangyaring request na limitahan sa pasaporte at national ID ayon kay Attorney Kaufman. Ang hindi
daw sinasabi nitong dalawang ito na abogado ng biktima allegedly ng mga EJK na sila ang nireject ng ICC na mag-represent. Nireject sila ng ICC to represent victims. Kayo pala ang nireject, hindi ang mga Duterte ang nireject dyan sa kanilang request. Paano magkakaroon ng rejection sa kampo ng mga Duterte dyan sa Hague, Netherlands, sa allegedly ay pinapalabas ng mga ito na hiniling ng depensa ng mga Duterte sa Hague, Netherlands na limitahan sa passport tsaka sa national ID. Since wala naman silang ginawang ganong hakbang. Ang hindi daw ninyo, Attorney Conti, Attorney Butoyan, na hindi ninyo sinabi sa mga tao dito sa Pilipinas na kayo ang nireject. You were being rejected by the ICC to represent EJK victims. Instead, ang Office of Public Counsel for Victims or OPCV ang magbibigay ng abogado dito sa mga nasabing biktima at kayo ang na-reject. Ito ay ayon kay Attorney Kaufman. Gawa-gawa ng kwento kasi. So bakit nyo kasi kailangan gawin yan dito? Ipagpapakalat, kung kayo man ang nagpakalat nito, bakit kailangan ninyong gawin yan? I-condition ninyo yung mga mind ng mga tao dito sa Pilipinas para ano? So eto, dahil binuking kayo ni Attorney Kaufman na kayo pala ang na-reject ng ICC dyan sa Hague, Netherlands to represent victims of allegedly EJK. So, ang magbibigay ng abogado dito sa mga nasabing di umano biktima ay ang OPCV. Ano ba ang mandato ng OPCV na tinatawag diyan sa International Criminal Court? Ang mandato nila is to provide support and assistance to legal representatives of victims and to victims. Ayan. Ang mandato nila, ulitin natin, magbigay ng suporta at assistance sa mga legal na na mga representative ng mga biktima at sa biktima itself. Ayan. Yan ang hindi ninyo kinuwento dito sa Pilipinas. Binaliktad ninyo ang kwento. Anak ng tipaklong naman. Di nabuking kayo ngayon. Ano pa karamdam, day? Puga. Diba? Alam nyo kasi guys, walang sikretong hindi sisingaw. Walang sikretong hindi nabubulgar. So, gaya niyan, ginawa nilang ganyan na pinalabas nila na di umano sila defense lawyer, Attorney Kaufman ang nag-request na limitahan lang para pasamain ang imahe nitong abogado na ito at lalong pasamain ang imahe ni President Duterte at ang mga abogado niya para sabihin siguro ng mga tao dito sa Pilipinas, grabe naman to si Attorney Kaufman, grabe naman to si President Rodrigo Duterte. Gito ganyan. Ang tanong ko, pagpupunta ba ang mga witnesses ninyo diyan sa Hague, Netherlands, hindi ba kayo gagamit ng pasaporte? Sa tingin nyo, paano kayo makakalipad? Paano tatatakan ng immigration ng Pilipinas at paano tatatakan ng immigration dyan sa Netherlands ang mga pasaporte ninyo kung hindi ninyo bit-bit? Diba? Common sense lang. Ayan. Yan ang tinatawag na mind conditioning. Pero, yun nga lang kasi, nabuking kayo sa ginagawa nyo na yan. Kayo pala ang hindi tinanggap dyan sa ICC. Dapat, ito mga klase ng mga ganitong usapin ay ipinapatawag din ito mga individual diyan sa Senado at sa bababang kapulungan dahil ito ay considered as fake news. Spreading of fake news.